Alam niyo po ba na napaka-iskandaloso pala ng kalakaran sa DPWH? May tinatawag po silang EAO, Echo Alpha Oscar. Ang meaning po ng EAO, Catalina Suerte. Ingat palagi. Thank you, Ma'am Kat. Good morning to you at sa iyong partner. At maraming salamat sa pag-subaybay kay Ka Eric, no? And na-appreciate ko po ang samahan natin sa Patriotic Filipinos. Alden Roberanes, good morning Ka Eric, sa Makati here. Okay, thank you Alden. At ito po there is a protocol, parang kalakaran, SOP sa DPWH na tinatawag na EAO. Ito ay in-expose ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang meaning po ng EAO ay Engineering and Administrative Operations, no? EAO, mga kababayan. Ibig sabihin po, sa simpleng katawagan, ito ay retainer. 1.5% to 3.5% ang range for every 1 million na project. Wala namang 1 million na project sa DPWH, billions. Kaya po, in a matter of 2022, GAA, 2023, 2024, and 2025, tumataginting na 94 billion pesos po ang EAO, Engineering and Administrative Overhead. Yun palang meaning niya. Si Rosano Lacyan, mga dati ko pong na-recruit ito sa Anak Bayan sa North Baluarte, Iloilo. At nandyan din nanonood Jennifer Macalinaw, Emma Sigismundo. Okay. So ano po itong EAO? Bakit po ito tinatawag na institutionalized plunder? Hindi lang po korupsyon, pandarambong talaga. The degree and the extent of abusing and the thievery, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan ay kalunos-lunos at kahindik-hindik po ang ginagawa ng gobyerno mismo. I do not know if this already exists in previous administration, hindi lang kay Pangulong Duterte. Pero it does not matter kung umiral yan noon at hindi napansin at hindi na ibunyag at ngayon ay nabunyag na, then we start off where we have to do something. So ngayon ay binunyag na ni Senator Alan Peter Cayetano and there is no rebuttal. Maying aga Rosano Lacyan and then Dindo Tiguilo. Good morning Ka Eric, no? So dahil nabunyag na at kung hindi man naibunyag noong nakaraang mga gobyerno including sa panahon ni President Duterte, it does not justify na ipagpapatuloy natin. Ibig sabihin po, dapat may mananagot nito. May kalakaran pala na tinatawag na EAO, Engineering Administrative Overhead. At akala natin mababa lang yung 1.5%, 3.5% ang range sa for every 1 million cost of the project. Hindi natin pinag-uusapan ditong milyon. Pinag-uusapan natin trilyon. Sa flood control project alone, from July 2022 to May of 2025, 1.2 trillion pesos po ang flood control appropriations. Yan po ang itinakda at pinalabas na pondo sa kaban ng bayan na inaprubahan ni Marcos. Pero yan po ay kinatay, sinindikato yan. Nila Martin Romualdez at ng mga alipores niya, na mga buaya at mga magnanakaw, na mga kawatan na politiko, na mga kongresista, kontratista, at ang iba kontratista na naging kongresista. Yun. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Masakit man pakinggan na tawagin silang slaughterhouse or the house of the thieves. Pero yun ang katotohanan mga kababayan. So, from 2022 to 2025, na ang hindi lang natin na i-finalize kung ito ba ay ang 94 billion retainer. Simplihin na natin, EAO is retainer. Ibig sabihin, kinukuha yan ng DPWH. Kunwari, para gagamitin sa mga project inspection, quality control, wala namang quality, ghost project pa nga At naaanod sa baha, no? Sapagkat 80% lupa na tinambak, 15% lang ang simento, maswerte ka kung makapal pa yon, baka 10% ka lang, and then 5% lang ang bakal, minsan kawayan pa. So, paano hindi maaanod?
Kaya ituturo lang sa force majeure. Mantakin po ninyo 94 billion pesos po ang retainer ng DPWH. Hindi ba trabaho nila na ipasiguro at isupervise na maayos ang bidding, maayos ang kontratista, maayos ang materyales, maayos ang pagkumpleto at pagsasagawa ng buong proyekto. Mapa-flood control, mapa-school building, mapa-highway, mapa-tulay, mapa-airport, whatever it is. Basta public infrastructure po, yan ay mandato at tungkulin ng DPWH regardless kung mayroon pong kinukuha na retainer na tinatawag na IAW o wala. Ito, kalunos-lunos po ito. Ito po, akala natin 1.5% to 3.5% lang. No! We're talking of more than 20 billion pesos per year na retainer. At hindi po ito nagkakaroon ng audit. Every single centavo na dumadaan po sa kamay ng mga opisyal ng gobyerno o empleyado ng gobyerno at sa mga ahensya o sangay ng pamahalaan ay covered po yan ng public auditing rules ng Commission on Audit. So, ino-audit ba ito ng COA? Where is Commission on Audit here? Saan napunta kung ito ay umiiral na pala without having a conclusive information yet? Kasi ang ibinulgar lang ni Senator Alan Peter Cayetano na retainer or IAW ng DPWH ay ang coverage period ng 2022 hanggang 2025. July of 2022 to May of 2025. At hindi rin po niya binanggit ang pinal o ang conclusive reference sa impormasyon kung ito ba ay retainer lang na kinuha mula doon sa 1.2 trillion pesos covering the period of 2022 to 2025 pertaining to the appropriations on flood control or may iba pa na mga infra projects na kinukutungan mismo ng gobyerno sa pamamagitan ng DPWH. Wow! This is monumental restoration of systematic plunder never seen before in any government or administration. Good morning ka Eric, sabi ni Pobadora Edwin from USA. Mario Luna, natulog ang COA ka Eric. Yeah, I agree. Minsan kasabwat pa sila lalo na sa mga narinig ko noon at nakuhang impormasyon na ang mga farm to pocket roads, ito yung mga sindikato nila Tita Banji, Doc Elmer and El Mongge, mga sindikato nila ito Ma'am Norlaigan, na farm to pocket roads, walang road projects talaga, pero may allocation. Notorious po ito dati sa panahon ni GMA, lalo na kay Gloria Macapagal Arroyo at nagtuloy-tuloy even kay Pinoy na dumadaan naman ang proyektong pandaraya at paninindikato nila sa Department of Agriculture, supposedly farm to market road, para po magbigay ng karampatang suportang infrastruktura upang mapa-improve po ang agricultural sector. Mapapabilis ang market flow, flow of products and services and support sa mga pobre at mga kawawang mga komunidad ng mga magsasaka, magbubukid at mga manggagawang bukid. Pero hindi yun nangyari. Siguro mga 80% ng mga programa na yon ay tinawag na farm to pocket road. So, walang mangyayari na farm to pocket road kung hindi po kinonsinti ng DBM. Hindi kinonsinti din ng DPWH at hindi kinonsinti ng DA at ng COA. Kaya ito po ay conspiracy. Kaya muntik na pong malunod sa kanyang pagkagulat at pagkalula si Pangulong Duterte when he became president. Sabi niya, ngayon niya lang daw na-realize, no? I think mga 1 year into the office pa lang siya, na ganun pala kalubha ang paglaban sa sariling gobyernong nabubulok at bumubulok sa lipunang Pilipino. It is the system of government itself that corrupts and makes the entire society become a decaying and moribund state of society. Bulok, nabubulok at nalulunod sa kahirapan at miserabling kalagayan ang milyong-milyong mamamayang Pilipino dahil mismo sa kagagawa ng sariling gobyerno. Now you wonder bakit nag-survive at tumagal po, lumawig
ng hanggang 56 years, hindi pa natatapos ang communist terrorism insurgency ng CPP, NPA, NDF because ang gobyernong bulok at kurakot at ang gobyernong hindi nagsisilbi sa kanyang mamamayan at nagnanakaw pa sa kaban ng bayan at nagpapalaganap ng ganyang sistema is a government that breeds insurgency. That's the long and short of it. Kaya whole of government approach ang dapat at whole of nation approach. Ano po ang nangyari? Lahat ng ito tinalikuran ni Marcos. When Duterte became president, he tried to reform the government. He tried his very best to implement anti-corruption programs and even to the point na kung paano niya nilabanan ang sindikato at kriminal na mga involved sa droga, ay ganun din po ang kanyang pag-instill ng fear factor, pagkaalanganin at pagkatakot na gumawa ng pangungurakot. No? Subalit hindi yun perfect. May mga nangyari pa rin nakakalusot. But at least sigurado tayo, mataas ang pagbaba at pagbagsak ng insidente ng korupsyon at pandarambong sa kaban ng bayan during the time of Rodrigo Duterte because takot sila na gumawa nito. At malinaw na may kalalagyan sila, may accountability at may pananagutan silang gagawin. Kaya nga ito ay hindi po ito kailangan na maging expert tayo sa physics, sa forensic science, o hindi kailangang ilagay ni Marcos dyan si Torre as his trophy solution na si Torre ang maglulutas sa problema ng nakawan sa nagaganap na mga infrastructure projects, hindi lamang sa flood control project, hindi niya malutas sa PNP ang problema ng kasindikatuhan ng maraming mga pulis, diyan mo pa siya ilalagay. Hindi. It must be a whole of government approach. Kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte, na dapat may mananagot, may makakasuhan, o may mamamatay. Kagaya ng mga dalawang opisyal ng customs na namatay. No? Hindi ko sinabi na pinapatay yun ni Pangulong Duterte. Basta namatay sila at itinuturo sila na sila ay mga sindikato sa malawakang pangungulimbat gamit ang opisina ng Bureau of Customs. Ayon, abogado yung isa. May judge din namatay, may prosecutor, may mga mayor, marami po. Ang ibig kong sabihin, there must be a consistent program where accountability mechanism ay may pananagutan ka, makukulong ka. Sa China po, for example, bagamat hindi pareho ang ating mode of governance, sila po ay one-party rule under the Communist Party ng China, pero tingnan natin ang governance principles. Sa China po, pag nahuli ka o ikaw ay naakusahan na na-involve ka sa korupsyon o mga gawaing kriminal, lalo na pagnanakaw, automatic po death sentence yun. At mabilis ang aksyon, within 1 month maximum tapos ka na. Kaya po, sa China, yung mga provincial party secretary nila, o equivalent to governor kung sa atin, ilan na po ang naparusahang pinatay ng gobyerno ng China as death sentence dahil po sa korupsyon. Yan ay open public knowledge na sa China pag nangurakot ka, ikaw po ay bibitayin. Hindi ko alam kung firing squad o lethal injection. Sa Vietnam po, lethal injection. Ang isa sa mga nangangasiwa ng kanilang banking system, bilyonarya, by the dollar billionaire, kagaya ni Martin Romualdez, dollar billionaire. Sa Vietnam po, ay nasintensyahan siya ng death sentence under appeal for 30 days kapag hindi niya naibalik ang mahigit kumulang $100 billion na nawala sa mga pundong ito na sa pinangasiwaan niyang bangko at investment, ay bibigyan siya ng hatol na lethal injection. At ito ngayon ay pending na sa Vietnam. Sa Singapore may bitay din po sa korupsyon. Sa Saudi Arabia ganun din po. At lalo na sa North Korea, automatic pong execution. I think that kind of discipline sa Vietnam, sa Singapore, even Japan, no? Pinuputulan ka doon ng kamay o pinaparesign ka and forever perpetual disqualification ka sa government service, no? Kaya sa tingin ko, magiging blanco po ang mga upuan sa Kongreso kapag ipinatupad po itong bitay o sentensya ng kamatayan sa mga mandarambong sa kaban ng bayan, mga kababayan.
Ang ibig ko pong sabihin, hindi po pwedeng hindi magkaroon ng ganitong kaparusahan. Mantakin mo, babalikan natin ang IAW, the engineering administrative overhead or retainer in simple term ay isang institutional na pangungurakot sa kabanang bayan na pinabayaan ni Marcos Jr. In fact, the mere situation na ang kanyang DPWH secretary proven na incompetent, konsentidor sa kurakutan at pati sa mga kriminal na contractors at sa mga ulupong na mga engineers at mga opisyal ng DPWH at walang nagagawa para pigilan nito, hindi pa niya pinaparesign, hindi niya sinibak. Sana ang pagkasibak kay Torre ay kapareho din kabilis sa pagsibak dito kay Bunuan, ang sekretary ng DPWH ni Marcos, kasabay po ng pagsibak sa mga tiwaling opisyal na napangalanan at na-identify na. Kasabay po ng kanyang pag-order dapat na i-ban, ipagbawal at kasuhan na itong 15 contractors na ito na mga napangalanan na niya na mahigit 100 billion ang kanilang kinontrata o mahigit pa doon sa almost 545 billion na nireview daw ng gobyerno ni Marcos na mga kontrata sa flood control. At ngayon lumalabas, mga kababayan, pati po ang mga school building construction ay may ganoon din pong anomalya. So, ibig po bang sabihin ni Senator Alan Peter Cayetano, ang 94 billion pesos po na IAW, ito ba ay kinuha bilang retainer at kinurakot ng DPWH through retainer system na tinatawag na IAW or Engineering Administrative Overhead sa flood control allocations lang? O ito ay ang buong DPWH project na? That's another issue na dapat mabuksan sa September 1 kung matutuloy po at walang hassle sa schedule ang second round ng Senate Blue Ribbon Committee investigation. Nakakalula, nakaka-high blood, nakakagalit, nakakangit-ngit at nakakapanlumo. It is very disheartening na ganito po ang inabot ng ating bansa sa ilalim ni Marcos Jr. Sabi nila, ba't hindi ka pa tumitigil, Eric? Parang wala namang epekto sa mamamayan. Parang hindi man sila naiiskandalo. At parang wala silang ganang gumalaw, kumilos, para baguhin po ang sistemang ito, palayasin na si Marcos, at baguhin na at reformahin ang gobyerno. Well, sabi ko, mas lalong walang mangyayari kapag ang mga nakakaalam at nakakaunawa ng ganitong kalagayan ay magtahimik, matakot, at wala nang gagawin kundi magkanya-kanya na, magsarili na lang tayo ng ating buhay, wala na pong patutunguhan ang ating bansa. Kaya ako po, naniniwala ako na mabagal man at hindi man kaagad mangyayari yung pagbangon, paglaban, pagtutol at paggiit sa paninindigang baguhin ang ganitong uri ng gobyerno at administrasyon na palayasin ito at magtatag tayo ng mabuting pamumuno, baguhin ang sistema sa pamahalaan, putulin ang ganitong ugat ng malawakang pandarambong, at ito pong dahilan kung bakit tayo ay lugmok na lugmok sa ating buong bayan. Mantakin po ninyo, 20% ng budget na ipinapasa nawawala sa korupsyon. If we are passing out every year in approving a budget of around 6.7 trillion pesos, magkano po ang 20% niyan? Humigit kumulang po ay hindi bababa sa 1.5, 1.7 trillion ang ninanakaw sa kaban ng bayan. Kung pagbabatayan po ang proportional analysis of the extent of the amount kung magkano ang nawawala sa kaban ng bayan. Included na po lahat ng agencies of government. Ganon po kabigat. Kaya nagkakaroon tayo ng budget deficit. Every year, nangungutang tayo o kaya kinukuha natin ang savings ng mga agencies of government that should have been dapat para yan sa pagpapalago at pagpapalawak ng kanilang mandato, the way we witnessed how Marcos and Ralph Recto, ang kanyang finance secretary, kinulimbat nila ang 60 billion pesos na savings sa PhilHealth na dapat ay na-pertain yan at nakatalaga para sa pagpapalawak ng benepisyo at pagpapadami ng benepisyaryo.
ng public health insurance. Bakit natin kinuha? Ang sagot ni Ralph Recto, kinuha ng gobyerno yon sapagkat may mga infra projects na dapat tapusin at kulang na ang pundo. Wrong. That is technical malversation. At ang technical malversation ay equivalent po sa pagnanakaw. Ibig sabihin, kasalanan ng gobyerno yan, bakit tinayaan natin na kinuha nila Martin Romualdez papunta sa AX, AKAP, MAX, TUPAD, convertible to cash by the hundreds of billions in the last 4 years ni Marcos or 3 years and a half almost ni Marcos. Bakit niya pinayagan yon? And then, ang mag-suffer, ang Public Health Insurance Fund, ang agriculture sector, ang education, kinat nila ng 65 billion pesos ang budget sa education. And we have a shortage of 160,000 classrooms. My goodness. Wala po talagang direksyon, kundi pagkalugmok at pagkalubog ang buong bayan natin under this kind of government ni Marcos, no? Kaya nga dapat palayasin talaga ito si Marcos, ano, mga kababayan, kasi hindi na po talaga tumutugma sa katinoan ng mabuting pamamahala. Salute Mayor Magalong sa pagiging anti-corruption, pero mas consistent katulad din ng corruption sa confidential funds. Sabi ni Jumong, Ka Eric, ayaw namin sa pro-China. Bakit sino ang pro-China, Jumong? Ikaw yata ang pro-China. Sino nagsasabi sa iyo na may pro-China dito? Iyan ay propaganda mo, Jomong, ano? May mga sumbi talaga na kailangan talaga nilang magkayod na ibenta ang kanilang kaluluwa para sila ay magkumita, no? Kagaya nito ni Jomong na inakusahan niya tayo na tayo daw ay pro-China. Kawawa ka naman, Jomong. Mag-aral at magbasa-basa ka rin kahit papaano, ano? Para malaman mo na ang pag-iit ng kapayapaan at ang paninindigan sa diplomasya, dialogo, at hindi tapang-tapangan, hindi digma-digmaan, ay hindi pagiging pro-China o pagiging taksil. Yan ay matino na pag-iisip. Yan ay matino na paninindigan. Bakit? Tanungin kita, Jomong. Pag nagdigmaan ba, willing ka magpa-frontline? O kasama ang mga anak mo, pamilya mo na makipagdigmaan? Hindi tayo aabot ng 1 linggo, durog ang buong Pilipinas. The 3rd largest military in the world. At ito ay 2nd biggest economy in the world. Ano ang ilalaban natin doon, Jumong? Ikaw? Kayo ni Tariela? Kayo nila Gibo Chodoro? Kulokoy din, ano, mga kababayan. Ayaw namin sa pro-China. Eh di doon ka, magpa-enlist ka bilang reserve forces para makipagdigma ka sa gusto mo. Pero kami, ayaw namin sa digmaan at tututulan namin ang digma-digmaan at tapang-tapangan ni Marcos. Not because we are pro-China, but because we are for the people. Hindi po lingid sa inyo na ang Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei, Taiwan, Singapore, sila po ay may mga hidwaan din at bangayan. Sa China, pagdating po sa overlapping claims dyan, sa South China Sea, West Philippine Sea na sinasabi natin. Pero hindi po nila sinarado ang kanilang diplomatic channels, ang kanilang dialogue lines, at ang kanilang interactive reaction and relationship sa China. Tayo sinarado natin. Kulukoy ka rin, Jumong, ano? Anyway, balik po tayo dito sa IAW. Ang binabanggit po ni former Ambassador Bobby Tiglao na itong ginagawa ni Marcos na pagpapublicity Rex Mendoza, bayaran yan ka Eric, no? Malamang, Cesar Ocero, peace, love, not war tayo ka Eric, of course, tama ka po dyan. Ang digmaan natin ay laban sa korupsyon at sa bulok na gobyerno. Sa pamamagitan ng mapayapang paninindigan at pamamaraan, hindi po sa armadong paglaban. Kagaya ng ginawa ko noon nung ako ay na-involve sa CPP, NPA, NDF. Mali po yun, ano? Hindi po tayo nananawagan ng ganon. Ang gusto po nating ipag-emphasize dito, hello ka Eric sa train papuli. Okay, Tita Banji, thank you. Belated happy birthday. Okay. Tessie Labo, good morning Sir Eric. Jessa Miligrito, hello, hello, hello. Renato, and si Gilbert Labrador, may plano daw na i-assign si Tory sa anti-corruption post. He will not do any good there. Why? He was not even able to do it sa PNP. Na marami pong tiwali, scalawags at mga bulok na elemento. Wala tayong nakitang reforma na ginawa niya sa PNP.
Okay? Pangpalubag loob at mga pabalat bunga yan ni Marcos. Para lang hindi na siya maginanakit, ano? Kasi uhaw yan sa kapangyarihan at katanyagan si Torre. Good morning ka, Eric, from Norligan and Colin Cadman. Thank you, Colin and Norligan. Anak Bayan ka pala dati ka, Eric. Yeah, ako ay founding member ng Anak Bayan po. El Monge. May mga video ako dyan. At ako po ay kadre, hindi lang Anak Bayan. Kadre ng CPP, NPA, NDF. Pamunuan po. Ang huling unit ko ay National Operations Command ng NPA. Sa intelligence work po. N2 NOC ng NPA National Command po kami. Rogelio Dangate, marahaw, nabuntag ka Eric. Mananagot dapat ang presidente dyan, sabi ni Elena Jokino. I agree. Kimura Dolores, kahit sa Japan, mahidwaan sila ng China. Pero tuloy ang business. Correct, Kimura Dolores. Alam niyo po bang nawala sa atin? Sa tapang-tapangan ni Marcos, more than $20 billion na worth ng mga investments at pati po tourism benefits for the last 3 years, mahigit $20 billion po ang sinarado ng China na supposedly ay investments yon at pati po ang mga pagpapalawak ng ating tourism sa kanila. Bagamat sinasabi nila na ang China daw, ini-export nila dito ang droga, ang pogo, well, nasa atin po yun eh. Ang regulasyon at ang istrikto na pagpapatupad. Alam niyo po ba na ang pinakamalaking nakinabang sa Pogo, sa pag-aabogado sa Pogo ay si Lisa Araneta, ang kanyang most Marcos Ochoa Serapio Tan na law office ang may pinakamaraming Pogo retainer. By the hundreds of millions po ang nakuha nila dyan nang si Pangulong Duterte ay nire-regulate po ang Pogo. Kaya mga ipokrito, ano ang sabi niya doon sa isang kakilala ko na naging consultant nila, pareho ni Amy Marcos? Sabi niya doon sa kakilala ko, kinakwento direkta sa akin. Oh, may mga Pogo ka palang kakilala, no? Kasi yung dalawang personality doon involved sa Pogo, kakumpetensya ni Kim Wong. Okay. Sabi niya, of course, paano ko bubuhayin ang aking pamilya? Jobless ang asawa ko. Referring to Marcos, 2016 to 2022, jobless si Marcos eh. So, ang mga anak ko nag-aaral sa abroad, no? How can we maintain our lifestyle and our way of living kung hindi ako mag-practice ng profession ko? Yan po ay direktang revelation ng isang consultant nila na nakakausap ko dahil I was part of some project ng consultant na yon. Nagulat ako at doon pala na-confirm that Marcos, si Lisa Araneta Marcos, isa sa pinaka-core ng law firm na Marcos Ochoa, ito yung executive secretary ni Noynoy, si Serapio Tan, ay nakinabang ng malaki, todo-todo, sa pag-retainer lawyer sa mga Pogo operators. Ngayon, hindi naman nawala ang Pogo na ibinibintang nila na pinagkakitaan at pinalaganap ni Pangulong Duterte. No? Pati ang online sabong, pinatigil na ni Pangulong Duterte. Nakinabang pala sila Marcos dito. At ngayon si Harry Roque lang itinuturo nila. Mga kababayan, ginamit po niya ang kanyang law firm para dumiskarte sa mga Pogo operators. Ngayon nawala ang Pogo, pero ang pangalan na ang nawala. The operations remain, no? Subalit controlled na nila. Kaya nga, nahirapan na rin po siya na mag-maintain ng mga ganito dahil pinull out na ng China talaga. Pinagbawalan na halos ang mga Chinese na mga mamamayan na magnegosyo pa sa Pilipinas. O kaya, pumunta pa sa Pilipinas. Saan sila napunta? Sa Malaysia, sa Indonesia, sa Thailand, sa Vietnam. In a matter of 3 years, lumaki po ang investment ng China by 37%. At napunta po ito sa mga bansang Malaysia, Indonesia, Vietnam at Thailand. Cambodia, Laos. Diyan po napunta ang mga investments na ito. Ano ang investment na pinasok ng Amerika sa atin? Wala. Ginamit lang po tayo. Kaya kulokoy itong si Jumong na to, no? Walang alam, nagko-komentaryo lang. Hindi nag-aaral, hindi rin nag-observe ng tama. Ay sa bagay, ito ay ligaw na kaluluwa. Sumbi din kaya ang tawag natin dyan. Sila na lang ang yumayaman ka, Eric. Tama kayo, no? Timoteo Bacdayan and Elena Jokino. Brandon Bukobo. Policy brief. What was that? Strengthening moral direction in the corruption-prone Philippines. I agree.
Kailangan po magkaroon ng moral and cultural revolution sa Pilipinas. Hindi po yung armadong revolusyon. Kaya pag si Pangulong Sara Duterte na ang magiging Pangulo, mga kababayan, napakalaki po ng challenge sa kanya. Will 6 years be enough for her to reform and institute reform and transform itong systemic corruption and plunder na papatigil niya ito, papanagutin ang lahat ng ito? Kailangan po niya ng tulong, no? Sara Duterte must prepare for a shadow government in her capacity as the duly designated constitutional successor. Sakali pong mapatalsik ng mamamayang Pilipino si Marcos, umapalaya siya sa poder by way of popular na pagpanawagan ng taong bayan at mag-withdraw ng support to the Commander-in-Chief, ang AFP at ang PNP, the consequential result is that the constitutional succession will take place and it will be the Vice President in the person of Sara Duterte. Dapat nakahanda na po si Sara Duterte kung anong gagawin niya dito, no? Sapagkat yan po ang naging lesson, mga kababayan, doon sa People Power 1 at People Power 2, Timoteo Bakdayan from Bataan, Madam Let Vlogs, Malacanang, ang pugad ng korupsyon nagmumula. Thank you. El Mongge, anong maasahan mo sa COA ay yung asawa ng commissioner kontratista? I agree. Si Lipana, no? Patay huya. Walang hiya din, ano? Dapat nag-resign siya sa COA. Conflict of interest po yun. Ka-Eric, sa lugar namin, sa Bicol, may pinapatayo na school. 12 rooms, 20 million ang budget at ang pasahod nila, 400 per day lang, 2 years contract daw ng DPWH ang may hawak. Ayan. Mababa po yung ang quality pag 20 million sa 12 classrooms, no? Dapat kasi isang classroom mga 1.5 million to 2 million, so dapat mga 24 to 25 million dapat yan. Iwan ko, baka yan ay may possibility na bawasan mo pa ng retainer, bawasan pa ng kickback, SOP, ang ma-implement lang sa 20 million dyan, actually mga 40%, that's around, how much? 8 million lang. Substandard nga yan, mangyayari yan, mga kababayan. So, sa semento ka magbabawas, sa structure ng bakal, at sa quality ng buong proyekto. Yun nga ang problema Ang DPWH, ang pinagmumula ng sindikato, sila din po mag-i-inspect, sila ang nagtatakda ng kontraktor na kasabwat nila, sila din ang mag-i-inspect. How would you expect something to come out good out of the evil operations of those who are operating the evil scheme? Paano mo ma-expect na ang mga kurakot at magnanakaw ay palalabasin nila na kinukurakot at ninanakaw nilang pondo kung ang nag-i-inspect mismo sila? Ang COA po ay dapat nag-hire din po ng mga quality engineers bilang bahagi po ng hindi lamang mga auditors o mga certified public accountants, no? Para bahagi po yan ng pag-protect. Kaya nga ang COA ay constitutional body. Hindi po dapat under yan sa Office of the President. Yan po dapat ay gumagawa ng sariling pagbubusisi at pag-check sa mga proyekto. Ang nangyayari po, ang COA nagiging kasabwat na rin po. At pipirmahan lang nila, then may retainer din sila para mapasa ang project. Kaya sabi ni Senator Marcoleta, hindi dapat post-audit, kung hindi on-process ang audit. At the bidding, nandun na ang COA at walang bidding sa District Engineering Office na kinokontrol at pinapakialaman at minamanduan niya ng mga kongresista. Dapat na sa regional office ang bidding, may COA na sa bidding. So sa pre-qualification bids and awards, dapat alam ng COA ang specs ng project at sino ang mangungontrata, pati ang track record at financial and historical capability ng kontraktor. Ayon. So yan po ay pre-audit process. Then, first phase, mobilization and actual start. And then, middle phase, yung paggulong ng project. And then, completion and delivery, and then post-evaluation audit. Yan po dapat ang gawain ng COA. Di bali nang dagdagan sila ng pondo, basta gawin nila ang ganun. Ang problema, compliance. Ibig sabihin, para lang may maipakitang nag-audit sila at nagpipirma sila ng turnover of projects, ginagawa ng COA na pinapalusot po ang kriminal na sabwatang ito, mga kababayan. And I know, kahit na natili po ng complete 6 years si Pangulong Duterte, hindi niya ito makukumpleto.
May partida pa yun, ha? Nagkaroon pa ng Marawi War, mga 5 buwan din yun. And then 1 taon mahigit na nag-normalize ka doon sa Mauti ISIS na digmaan. Nagkaroon pa ng almost 2 years na pandemya sa COVID-19 na lumuhod at nalugmok ang buong ekonomiya ng buong mundo. So effectively, mga 4 years lang po ang uninterrupted na termino ng Pangulong Duterte na wala pong mabibigat na mga krisis na hinarap. At may communist insurgency terrorism ka pa na hinarap niya rin yan in the last 3 years na period na sineryoso po ang pagharap sa CPP, NPA, NDF, mga kababayan. So, yan po. Sa tingin ko, Singapore was never able to establish a very strong foundation on the merit and discipline of bureaucracy that the corruption incident is very nil in the possibility na magaganap. They did not do it just 6 years. It took them mga 3 dekada para mabuo po yan at mapalakas ang ekonomiya at panggobyerno ng Singapore sa pamumuno po ni Premier Lee Kuan Yew. So, si Pangulong Duterte could have been given at least 10 to 15 years at dapat po sinundan ng kanyang anak. Not because they are the Duterte, but because they exhibit and they show the capability and the track record to do good governance agenda na pwedeng maging tungtungan sa plataforma sa pagreforma ng ating gobyerno. Ako po hindi ako fan ng tao. Ako po ay fan ng kanyang ginagawa. So hindi po ako nagsasabi na perpekto si Pangulong Duterte. Ang binabanggit ko po, by and large, sa kalakhan po, ang kanyang termino ay nabigyan niya ng buhay na patotoo ng konkreto at mapanghahawakan na batayan na pwedeng gawin ang pagbabago at pagre-reforma sa gobyerno, including ang paglaban sa korupsyon sa loob ng gobyerno, bagamat hindi niya natapos completely, ang paglaban sa sindikato ng droga para hindi tayo mahulog sa narco-state na kalagayan, ang paglaban sa communist terrorism, sa extremist terrorism, at ang lahat ng ito po ay naipakita ni Pangulong Duterte na doable, kayang gawin. Kayang pamunuan. Natawa si El Mungge sa Farm to Pocket Road. Totoo yan, El Mungge, ha? I talked to one contractor, patay na siya. Ang pangalan, initials niya, N. Tapos G as in golf. No, sa Visayas ito, sa Iloilo. Wala na siya. Kilala ito doon. Nagtatapon to ng pera pag nalasing siya, pero mumurahin at sasampalin ka niya. No? Ba't hindi niya ginagawa yan sa akin? Nakilala ko ito sa Iloilo. Sabi niya, actually yan kay Eric, farm to pocket yan. Magkano lang naman ang gagastusin, babayaran mo ang inspector ng DA, ng DPWH, at ang COA, lusot na, farm to pocket road. At yan ay bumabalik ngayon sa panahon ni Marcos Jr. Hindi pa natin pinag-usapan ang mga cat's eye, yung sa highway, ang mga school buildings na kinakatay din, o kagaya sa Bicol. Mantakin mo anong magagawa mo sa 12 classrooms sa halagang 20 million, ay ang kanyang implementing actual reality is only mga 30 to 40%. So that will only be 8 million. Ang budget na matino sa isang school building, standard classroom na single detached, ay nasa 1.5 million pesos na po, mga kababayan. Quality yon, hindi pa yung super quality, quality lang. So walang mangyayari talaga. Kaya ito, kahindik-hindik ito. Magandang pagpupuna ni Ambassador Bubi Tiglao nang sinabi niya, kahit ano pa ang ikot ni Marcos all over the country, that is already established that the systematic corruption and plunder na ginagawa ng DPWH na nanggagaling doon sa kanilang ugnayan sa pagpapatupad ng mga kasindikatuhan ng budget na pinalusot, in-insert, pork barrel, insertions, iba pa na ginawa sa Kongreso, at ang pagdetermine ng mga kriminal kontraktor na kasabwat, totoo na nagaganap yon. Ang hinahanap ng tao kay Marcos, ano ang action mo? If you are not complicit, if you do not benefit from this, edi dapat gawan mo ito ng konkretong hakbang. Number 1, sipain mo ang iyong DPWH secretary at lahat ng mga undersecretary niya, maglagay ka ng matitino at maayos na may integridad na mga mamumuno ng DPWH. Number 2, i-dissolve mo na at tanggalin ang District Engineering Office
at walang congressman na maglalabi dyan ng mga tao nila sa pangungontrata at iakyat sa regional director level or sa regional office. At lahat ng bidding sa regional office, nakabantay ang COA. At i-request ang COA at ombudsman na mag-review. Ang tawag po dyan ay periodic review. Hindi po kung may complaint lang o kaya audit season lang, kundi periodic review ng mga projects na ito. Yan ang dapat gawin. Pero hindi niya ginawa eh. Sabi nga ni Ambassador Bobby Tiglao, who is now a columnist sa Times, no, sa Manila Times, dapat ang gobyerno ni Marcos pagalawin niya ang buong state machinery, mga abogado, resources, kaso, at i-prosecute at ipakulong kung seryoso siya at matino ang layunin niya dito sa kanyang pagkukunwaring siya ay bayani laban sa korupsyon. At bibit-bitin pa niya ang kanyang super attack dog na si Torre na ilalagay daw kunwari sa isang super anti-corruption body. For as long as you do not do the marching order na magkaroon na ng case build-up, magkaroon ng suspension, removal, and punishment, suspension sa mga kontraktor, case build-up, at pagpapatanggal sa mga DPWH na magnanakaw, at pangalanan mo na rin ang mga kongresistang kontraktor at kontraktor na kasabwat ang mga kongresista kasi ito ay open knowledge naman sa inyong serkulo. In fact, kilala mo rin sila. Hindi mo kilala si Saldico, hindi mo kilala si Dong Gonzales, si JJ Suarez, itong mistisong bangos ng One Rider na si Gutierrez. Mga ilan lang naman sila eh. Kaya nga, biglang tahimik si Ping Lacson, hindi niya sinabi kung sino ang mga 67 na mga kongresistang ito. At may mga ilang senador na nakinabang din po dito sa kontratahan at sa mga congressional insertions na ito. For as long as Marcos will not take a solid action na nakikita at mararamdaman ng buong sambayan ng Pilipino, ang lahat ng kanyang isumbong sa Pangulo is nothing but a publicity gimmick. And I agree sa binabanggit po ni former Ambassador Bobby Tiglao. Ayan. Magandang pag-usapan din natin pagbabalik ni Ka Eric, no? Kung may time ako mamaya, mga 9:15 din or 9:30 ng gabi sa Pilipinas, ito pong mobilisasyon ng CPP, NPA, NDF papunta ng Netherlands. At nakausap ko kanina si Ginoong Ben Repol. Ang problema nila, hindi binigyang permit po ang mga magsusuporta kay Pangulong Duterte. Ang binigyang permit ng gobyerno o police sa Netherlands doon sa labas ng ICC Chamber Building, kung saan po magkakaroon ng confirmation trial and case presentation kay Tatay Digong, kay Pangulong Duterte on September 23, ay ang mga hinakot ng CPP, NPA, NDF na pinunduhan nila Marcos at Romualdez papunta sa Netherlands. Kasama po ang mga Dilaw at Pink Zombie. Darating daw doon si Trillanes, si De Lima at si Hontiveros. At iba pa na mga alipores ni Marcos at Romualdez at mga komunista na mga nasa Netherlands, sa Europe at galing Pilipinas. At sila daw ay magpapakita ng panawagan sa ICC na dapat daw ipakulong at papanagutin ang mga Duterte sa crimes against humanity. Wow! Ayos, ha? All expense paid, no? Travel vacation, hakot raliesta. At konfirmado ni Ginoong Ben Repol, isa sa mga Filipino community organizers po natin doon sa Europe, na walang permit na ibinigay para sa mga pro-Duterte mobilization and activities sa labas po on the 23rd ng ICC building. So, ang pupostura po doon, yung mga komunistang teroristang grupo, mga front organizations nila. Pag-uusapan din po natin yan mamaya. Sino-sino ito, ano-ano ito, anong implication nito, at ano po ang style of operations nito. Ito naman po ay hakot rally. At para ipakita, kunwari, na malakas daw ang sentimiento ng panawagan ng mga biktima at mga sumusuporta daw sa mga biktimang ito upang itrial at ipakulong at talagang durugin si Pangulong Duterte hinggil sa paggamit ng instrumento ng ICC na ito.